Hello. Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpanang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan atin pong binabasa at ipinapaliwanag ang mga sitas na ipinagkaloob sa bawat gawain. Ang una pong aralin ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 21. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon po, dito po, ipinapahayag dito ni Apostol Pablo, sino po ba yung tao nito? Wala pong iba, si Adam. Sa pamamagitan po niya, pumasok ang kasalanan. Dahil po, ang kasalanan ay pagsalansan. Meron pong habilin sa kanya ang Diyos doon sa hardin o halamanan ng Eden na sinasabi, lahat ng bunga ng kahoy ay pwede mong kainin maliban dito sa isa na ipinapangilin ko na huwag mong kainin. Ngayon, dahil po ang ating Diyos ay nakipagkasundo kay Adam sa pamamagitan ng kautusan, kumbaga, si Adam may katapatan sa Diyos. Kaya niyang sundin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Paano po nagkasala si Adam? Sa pamamagitan ng pagsalansa. Nung pinatulog si Adam ng di kawasang tulog at kinuha ang gadya at ginawa niyang isang babae na magiging kasakasama niya habang siya'y nabubuhay. Ngayon, dahil ang dyablo ay mapanukso, hindi niya kaya si Adam tuksohin para mahikaya. Kaya ang ginawa ng dyablo, ginamit niya yung babae para sinuin, para makain ng ipinangingili ng Diyos. At nagdala rin yung babae kay Adam at siya'y nakakain din. Kaya kung titignan po natin, dito, pumasok ang kasalanan dahil po sa pagsuway. Kasi hindi naman, o linig sa kalaman ni Adam, na yun palang pinangingili ng Diyos na huwag niyang kainin, yun ang kanyang nakain. Kaya nagsuway mo siya. Nagkasala. Kaya naghahari ngayon ang kamatayan. Mula kay Adam hanggang sa panahon ngayon, ang lahat ng tao ay pinakailangan dumanas ng kamatayan. Ngayon, kung titingnan po natin mga kapatid, kinakailangan po maunawaan natin sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adam, ang lahat ng tao ay kinakailangan dumanas ng kamatayan. Lahat po ay nagkasala. Dahil, nung panahon ni Moises, nagkaroon naman ng mga kautusan. At dumami pa. Dati, isa lang ang kautusan pinagkatiwala kay Adam, ngayon dumami na. Kaya ang paglabat, siya nagiging kasalanan. Tuloy natin. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit, hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya pag sinabi po kasing kasalanan, paglabat, disobey, o yung hindi pagsunod. Halimbawa,
Ito yung kautusan, huwag kang papatay. Ngayon, nagawa mo yung pagpatay, ibig sabihin, paglabag yun, kaya ang tawag doon pagsalansan o kahantungan natin yan, kamatayan, kasi yun yung punishment. Kaya sabi nito, pagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad sa pagsalansang ni Adam na siyang anyo niyang darating. So, kahit hindi po nung panahon nang naghahari pa ang mga kautusan sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises, kahit hindi ka involved doon, na napakinggan mo yung kautusan dahil nga sakto pa rin yung pagkakasama. Dahil yun talaga yung inihula ng Diyos na mamanahin ng tao yung kamatayan. Kaya lahat tayo po ay daranas ng kamatayan. Pero yung anyo niya ang darating, datapot gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha parang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaki, si Hesus Kristo. Ibig sabihin po, hinayaan ng Diyos na mangyari na magpatuloy yung kasalanan hanggang sa lumala pa upang sa ganun mapatunayan na sa pamamagitan naman ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na kung papaano sumagana ang biyaya, mas lalo pang sasagana. Kung ang pagkakasala sumasagana o lumalago o dumadami, lumalawak ang sakop, ganun din ang biyaya. Ganun po ang ibig sabihin ito, kaya hinayaan ng Diyos. Sabi nito, at ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ika-aaring ganap. Kaya kung titingnan po natin dito, sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa, marami ang napahamak, at sa pamamagitan naman ng pagtalima ng isa, marami ang magtatamo ng ika-aaring ganap. Kumbaga dati, ang Diyos, malapit lang, one tao, malapit lang sa Diyos, pero dahil sa paglabag, napalayo siya sa Diyos, napahiwalay. Pero sa pamamagitan naman ni Kristo, na kanyang ibinalik ang tao sa Diyos, at mas lalo naman dumami yung nakikaya na magbalik loob sa Diyos. Parang ganun po yun. Kumbaga, napalayo ng isa dahil sa pagsuway, napalapit naman ng isa dahil sa biyaya. Ano ba sabi dito? Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, dumating ang hatol sa lahat ng mata na ipagdurusan. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagtaliban ng isa ay marami ang naging mga matuwid. Kaya titingnan po natin, mula kay Adam hanggang kay Moises, nagkaroon ng mga kautusan. At si Kristo ay isinilang sa ilalim ng kautusan. Kinakailangan, may kautusan, may pagkasaserdote. Palitan mo na yung pagkasaserdote at papalitan yung mga kautusan. Dati noon, napakaraming mga kautusan at mga kahatulan. At bawat paglabag o pagkakasala, may mga saserdote magre-reconcile sa pamamagitan ng pagsusunog ng manahain. At sa pamamagitan naman ng pagpapalit ng pagkasaserdote na kung saan hindi na hayop ang iniaalay, kundi yung katawan na mismo ni Kristo, ang inalay niya ang kanyang sariling buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin na nagkakasala. Kahit hindi pa man isinilag, sakot na ng hain na ginawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya marami po ang naging matuwid dahil po sa habag at awa ng Diyos. Na kung saan, tatalima ng tao, ayon naman sa mga pautusan ni Kristo. Hindi na doon sa luma. Kaya nga may lumang tipan, may bago. Yung bagong pagkikipag-tipan ni Kristo, ibig sabihin, mabubuhay na tayo sang-ayon sa kautusan galing sa ating dakilang Panginoong Jesucristo.
At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Totoo po. Kung walang kautusan, hindi po pagmumulan yun upang marami ang makasunod. Pero marami rin ang lumalaban. Kung baga nananagana yung pagsalaksan, nananagana naman yung pagsunod. Kinakailangan yung mangyari para pagdating ng isang tao sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, nasakit na tayo ng kautusan ni Kristo, pwede nga iba sumunod din, pwede ang iba hindi. Depende po sa atin. Kung kikilalanin natin si Kristo, may respeto tayo sa Kanya, dapat isusundin natin yung kautusan ni Kristo. Ano sabi niya? Narinig ko ngayon dati na sinasabi sa kasulatan. Ibigin ninyo yung kamuhian ninyo ang inyong kaaway. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang sa inyong nagsisikusi. Kautusan luma. Pagkapwa, kakilala mo, yun lang ibigin mo. Pagkaaway, kaaway mo. Pero kay Kristo, bago na. Yung kaaway mo, ibigin mo. Paano kung may dalang itak? Yayakapin mo ba? Hindi po. Sa pamamagitan ng pagdalangin. Nang naway, magliwanag ang pag-iisip ng taong itinuturing ng kaaway. Upang sa ganoon, magkausap kayo. Magkaayos. Napaka-makapangyarihan po ang panalangin. Para baguhin ang isang tao. Yun po ang sandata namin na kung saan powerful po siya. Pwedeng baguhin kahit gaano man talaga sa isang tao kapag ginalaw ng Diyos ang kanyang puso at nakaunawa siya ng kanyang sarili, magpapahinungod po yan. Ganun po makapangyarihan yung kautusan ni Kristo. Ano ba sabi dito? Upang kung paano ang kasalanan ay maghari sa ikamamatay. Totoo po. Nung maghari yung kasalanan dahil, kung titingnan po natin, sabihin, wala daw kasalanan. Meron po. Kapag ang isang tao ay daranas ng kamatayan, totoo, walang matuwid, wala kahit isa. Dahil po, punishment po kasi yung kamatayan. Pero, sa pagdating ni Kristo, sabi, maliban na ang butil ay mamatay, ay hindi siya mabubuhay. Ibig sabihin, kung hindi pa palitan yung ating pagkatao sa ngayon ng bagong pagkatao na palang ibigin, palagalangin, marunong ng mahabag sa kapwa, marunong ng magpahinuhod, hindi po mababago ang tao. Kaya kung titingnan po natin dito, iba po kasi ang bunga ng pagbabago ng isang tao, isang naturalisa ng dati nating pagkatao. Ang tanong, nagbago na ako, nagsisinago, sumusunod ako kay Kristo. Pero bakit kinakailangan pa rin mamatay ang tao? Dahil po, yung punishment kasi, hindi yung mababago. Dahil, ang inihanda ng Diyos, hindi yung buhay dito ngayon, kundi yung walang hanggang buhay. Sa pagbabalik pa niya, may tamang panahon. Kaya, ang tao, kahit sumunod ba sa Diyos, nagpasakot sa Kanya, mamamatay pa rin. Dahil hindi na kailangan palitan yung anyo natin. Hindi naglarawan galing dito sa ibabaw ng lupa. Itong katawan natin, kundi yung hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yun na po yung pagbabago. Mga nauna, kung nabubuhay man, kung namatay man, nanadatnan ng pagbalik ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Lahat yan ay papalitan, maging buhay sa isang isang mata. At maging muna mamatay man, bubuhayin mag-ulit. Nandun na po yung reward. Kaya, kung paano sa pamamagitan ng kasalanan, naghari, kumbaga, marami ang nadamay. Sa pamamagitan din naman ang biyaya, gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya po natin yan masusungunan. Wala pong iba sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo.
Siguro po, hanggang dito na lang, pag-itibagin natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karingan, ipilayan po natin sa Diyos at pagkakalit sa atin ang kapanatagan ng ating Diyos. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang umaga sa lahat.